Isang lolang paralisado ang nasawi ng makulong sa nasunog na bahay sa Dumaguete City. Batay sa investigasyon, sa kwarto ng biktima nagsimula ang apoy. Mag-isa lang siya dahil umalis ang kanyang apo para kumuha ng makakain. Inaalam kung dahil sa kandila ang sunog lalo't walang kuryente noon. Isang bahay rin ang nasunog sa Silay City, Negros Occidental. Tinitingnang sanhi ng apoy ang pagsiklap ng nakasaksak na appliance ng magbalikang supply ng kuryente noon. 8 oras namang nasunog ang stockroom ng isang grocery store sa Balasan, Iloilo. Naalam pa ang danyos at sanhi ng sunog. 26 ang naitalang nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Batay ito sa pinakahuling datos ng Philippine National Police. Sa ilang probinsya, may mga baang hindi pa rin humuhupa. Sa Baguio City, umakyat na sa 10 ang nasawi sa landslide. May report si Marisol Abduraman. Mabutit nakalikas na ang may-ari ng bahay na ito na gumuho kasabay ng lupa sa tabi ng Angat River sa Barangay Paltao, Pulilan, Bulacan. Lumambot ang lupa sa ginagawang riprap dahil sa walang tigil na ulan. Bakas din ang hagupit ng habagat sa ilang bahagi ng Bulacan. Sa Arayat, Pampanga, tulong-tulong ang ilang taga-barangay Lapas Turo para mapigilang masira ang dike at hindi mabaha ang kanilang mga pananim. Sa Pangasinan, inilikas ang ilang residente sa Kalasyaw kung saan aabot sa 21 barangay ang binaha. Sa Dagupan City, abot hanggang dibdib pa ang baha sa ilang lugar ayon sa mga residente. Sa Burgos, Ilocos Sur, isang tulay ang bumigay. Umapaw din ang tubig sa Armenia Dam sa Tarlac City. Pati ang Amburayan River sa Kapangan, Benguet. Nauka naman ang lupa sa likod ng gusali ng Alno Kaduri Elementary School sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa DepEd Benguet, ililipat muna sa mga lumang school building ang mga estudyanteng gumagamit ng apektadong gusali at patututukan ng LGU ang pagkukumpuni sa school building. Sa Baguio City, balot ng pagluluksa ang burol sa kapilyang ito. Sampo ang nasawi sa landslide sa Barangay Gisad, Surong, 5 ay mga bata. Binawi ng kalikasan ang 3 henerasyon ng iisang angkan. Pinakahuling nakuha sa guho ang 64 anyos na lolo at kanyang 8 taong gulang na apo. Ang sabi namin, okay lang yun anak. Kapag may kulang labog konti, siguro makakatakbo tayo. 3 residente naman ang buhay na nasagip. Bale, 2 na discharge po sa hospital after treatment. Yung isa na lang po ang under medical observation po. Hiwalay na nasagip sa guho ang isang natamunang aso. Nag-heat po tayo ng mga irrigating solution to warm po yung dog. Nag-feed lang po tayo ng unti-unti po para hindi mabigla si dog. Ang ibang residente namang nakaligtas sa landslide, iniinda ngayon ang sakit. Mga inubo po, mga sinisipon, tsaka masakit ang ulo, nilalagnat. So nagbigay po tayo ng gamot. Patuloy namang umaapila ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga landslide-prone area na lumikas na. We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin may mga stress na yung soil. Bibigyan ng rental fund support yung mga na-displaced na families. Marisol Abduraman, GMA News. Umabot ng halos 5 talampakan ang taas ng baha sa North Fairview sa Quezon City matapos pong umapaw ang Lamesa Dam kagabi. Saksi si James Agustin. Rumagasa ang tubig sa Tolyahan River kagabi kaya kinilangang saklolohan ng mga taga-barangay North Fairview sa Quezon City. Gumamit na ng lubid ang mga rescuer. Umabot ng halos 5 talampakan ang taas ng tubig.
kasunod ng pag-apaw ng Lamesa Dam. Inalalayan ng mga residenteng lumilikas at ibinalot sa garbage bag ang mga gamit. May residente pang sumampa sa balikat ng isang rescuer habang sinusuong nila ang baha. Inilikas din ang mga alagang hayop. Tanghali pa lang daw kahapon ay pinalilikas na ang mga residente pero may ilang inabutan ng baha. Pagka ganito po na may enhance sa bagat, lalo kapag mayroong mga malalakas na bagyo, kapag nag-overflow itong Lamesa Dam, automatically po sa instruction na rin ng ating local government, UCDRRMO, na nagpapatupad po tayo ng preemptive evacuation hanggang sa forced evacuation. Mula sa Sitio 1 at Astor Street, 141 pamilya o katumbas sa mahigit 400 individual ang lumikas sa North Fairview High School. Kabilang si Rose Lee na sumampa sa balikat ng rescuer. Takot na takot ako, baka malunod ako kasi maliit ako eh. Kasi yung tubig umapaw dito sa mga rescuer. Patulong lang po ako sa mga rescuer nga mabuhat nila. Marami rin ang mas maagang nakalikas, gaya ni Emma kasama ang bagong silang na apo. Masok na yung tubig po sa sa bahay po namin, kaya baka matrap kami. Habang maaga pa, inilikas ko na po yung ito pong apo ko. Sobrang hirap po sa pagbubuhat-buhat ng mga gamit, ganun, akyat baba, para hindi lang po mabasa. Ayaw po namin maranasan yung nangyari sa amin last year po. Nagpastaw po yung baha. Kaya linikas na lang po namin yung anak namin. Mga bata po, inuna po namin mga bata sa mga gamit po, kailangan po yung mga importante. Humupa na ang baha kaninang umaga, kaya ang mga residente abala sa paglilinis sa iniwan nitong putik at mga gamit na nalubog sa tubig. Sobrang hirap po kasi halos taon-taon po talagang nararanasan namin yung pagbaha. Ayon sa Pag-asa, as of 7 p.m., 79.96 meters na lang ang taas ng tubig sa Lamesa Dam o mas mababa sa spilling level. Sarado na rin ang gate ng Ipo Dam at hindi na nagpapakawala ng tubig. Tiga-anim na gate naman ang nakabukas at nagpapakawala ng tubig sa Ambuklaw at Binga Dam. Ang Angat Dam na nitong Hulyo lang ay nagtala ng pinakamababang level. Unti-unti nang nakakabawi dahil sa mga pag-ulan. From its lowest elevation na itala po noong July 26 hanggang ngayon po, August 11, nakapagtala na po siya ng almost 24 meters, 24.38 meters na pagtaas po. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Hindi habagat kundi localized thunderstorms ang namerwisyo kagabi sa Iloilo. Binaha ang ilang kalsada sa ilang bayan dahil sa malakas na pag-ulan. May mga umapaw na tubig mula sa palayan at binaha na ang ilang bahay. May tumirik ding motorsiklo. Kinilangang i-rescue ang ilang residente dahil sa hanggang bewang na tubig sa mga bahay malapit sa creek. Daang-daang pamilya ang apektado ng pagbaha. Sabi ng Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdadala ng pag-ulan at malakas na hangin sa rehiyon, lalo na tuwing hapon at gabi. Day 14 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa-isa ang mga pangalang tunog pagkain na tumanggap muna ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pati ang mga aktibidad na hindi raw dapat ito pinupondohan. May report si Joseph Moro. Sa isang J. Camote, 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Migi Mango, for 50,000 pesos. Tunog pagkain ang mga pangalang inisa-isa ni Private Prosecutor Lorna Kapunan. Sila mga nabigyan ng confidential funds si Vice President Sara Duterte batay sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP. Tunog sikat din ang iba pang nasa AR, gaya ng Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., John Lapid, Hanilet Camille C., Hart Santiago at Ann Ong Pauco. Pansin pa ni State Auditor Cylene May del Campo na sumalang sa witness stand, hindi dapat ginagamitan ng confi funds ang ilang aktibidad na ginastusan ng OVP. Christmas activity in Hapilan, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission,
at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nangyari na ang mga aktibidad bago pa makuha ng OVP ang pondo. Ayon kay Del Campo, bawal yan. Inungkat din ni Del Campo ang sinabi noon sa Kamara ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nagbibigay siya ng pondo sa Head of Security noon ng bise. By the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pilachica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1. Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Dahil dito kaya naglabas ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP. Ibig sabihin dapat ibalik ang pondong katumbas ng mahigit 375 million pesos. Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Opo, tama po. Kasi po ito is pondo ng bayan po. Ipinakita rin ang acknowledgement receipts para sa confi funds ng DepEd. Sa panuntunan ng COA, Special Disbursing Officer lamang ang maaari mag-release ng pondo. Sa DepEd, yan si Edward Fajardo noong kalihim nito ang bise. Pero kapuna-puna sa mga resibo na pare-pareho ang petsa ng pag-release ng pondo pero ang mga lugar iba-iba at layo-layo. Paano raw ito nagawa ng iisang tao sa loob ng isang araw? Kung binabasa ko to, no? Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Council Correspondent. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Council, move on. Move I on, will Council. move on, Your Honor. In his testimony, when asked, Attorney Mr. Wamil said he made a finding that these documents submitted by the OVP and the DepEd for that particular period he was in the COA ICFAO were irregular. You who took over these same documents, what can you say about these documents submitted by the OVP and the DepEd? Sa OBP po, ito ay irregular po dahil hindi po ito naging compliant sa joint circular. During the time naman po na in-evaluate ko ang Department of Education, compliant po sila sa joint circular. Pero gaya nga po ng nasabi, pwede pong may reopen itong settled account ng Department of Education. Gumugulong na ang 6 na buwan na palugid para makapag-apil ang bise sa COA. Joseph Morong, GMA News. Habang gumugulong ang impeachment trial, inihabla ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte para rin ito sa grave threats na isa sa mga asunto niya sa Articles of Impeachment. Kaugnay yan sa pagbabanta ng bise sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker sa online press conference noong November 2024. Ayon sa DOJ, bunga ito ng rekomendasyon ng NBI noong 2025 na kasuhan ng bise kaugnay sa kanyang banta. 3 counts ng grave threats ang isinampa ng DOJ sa Quezon City Regional Trial Court. 120,000 pesos ang inirekomend ng bail o piyansa kada asunto. Sabi ng kampo ng bise, nasana nila at pinaghahandaan ang paghahabla. Dahil sa ilalim ng batas, presumed innocent pa rin ang bise, iwala silang mababasura ang kaso. Naniniwala rin silang hindi pwedeng usigin ng bise sa isang kasong subject ng impeachment case sa kanya bilang impeachable officer. Nasa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa bise ang asuntong grave threats. Pero para sa DOJ, magkaiba ang impeachment at ang kaso sa Regional Trial Court. Ibinasura naman ng DOJ ang kasong inciting to sedition na kabilang sa inirekomenda ng NBI dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Nasa state of emergency ang buong Colombia matapos tamaan ng 7.4 magnitude na lindol. Mahigit 200 ang namatay at maraming gusali ang gumuho. Ang bagsik ng lindol na yan tunghayan sa report ni Ian Cruz. Sabay sa pagbagsak ng mga tipak ang sigawan ng mga tao sa Pereira, Colombia. Hanggang sa tuluyang gumuho ang gusali, nagtakbuhan ang mga tao at nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Isa pang gusali sa Pereira ang lumundo at gumuho. Sa airport ng Pereira,
may mga natrap at sumilong na sa mga mesa para di mahulugan ng mga bahagi ng kisame. Sa lungsod ng Cali, mga ambulansya ang nabagsakan ng debris. May mga nagtakbuhan din palabas ng gusali. Sa Manizales, nasira ang tore ng kanilang katedral na isa sa pinakamataas na Neo-Gothic Cathedral sa Amerikas. Epekto ang lahat ng yan ng malakas na lindol pasado alas 8 kagabi, oras sa Pilipinas. Bukod sa Western Colombia, naramdaman din ang pagyanig sa Ecuador at Panama. Magnitude 7.4 ang lindol ayon sa US Geological Survey. Pinakamalakas ito sa loob ng halos 3 dekada ayon sa Colombian Geological Service. Kaliwat kanan ang mga gumuhong gusali. Patuloy ang rescue operations para mailigtas ang mga posibleng natrap. Base sa huling tala ng Colombian government, lagpas 200 na ang nasawi, mahigit 500 ang sugatan. Nasa national state of emergency na ang Colombia. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman sa DFA, sa mahigit 100 Pinoy sa Colombia, wala pang naiulat na nasaktan. Nagkipag-ugnayan sa kanila ang ating embahada sa Bogota at inabisuhan silang manatili sa ligtas na lugar. Ian Cruz, GMA News. Mismong gobyerno na ang umaming indikasyon ng krisis sa basura. Ang tumambad na maladagat na basura sa Navotas at Parañaque matapos ang ulang dala ng habagat. May report si Rafi Tima. Nakalangoy ka na ba sa dagat ng basura? Yan mismo ang ginawa ng mga taga-DPWH, MMDA at Parañaque Centro na naglinis sa Baclaran Redemptorist Water Channel sa Parañaque. Buwis buhay na lumusong ang mga nakatoka sa mano-manong paghakot ng basura. Hanggang dito yung pa sa, sa tuhod po. Lumulubog kami sa putik. Sobrang libag pa ng tubig. Tapos maraming debris na tumutusok. May iniinom naman daw silang doxycycline para iwas leptospirosis. May dredger din na humila ng floating boom para saluhin at harangin ang mga basura. Sa naturang waterway, may 2 trash catchment para maharang ang mga basura na nanggagaling sa Manila Bay. Pero ang isa sa unahan, nasira ng malakas na alon. Ang pangalawa naman, tinanggal bago magsimula ang mga pag-ulan para sa scheduled dredging. 2 araw na naghahakot ng basura ang mahigit 50 truck para matanggal ang naipong basura sa esterong ito. Pero ganito pa rin kadami ang naiwan. Kahapon, sa kapal ng basura rito, pwede mong araw itong lakaran. Kapansin-pansin namang nagkapera-petso na ang mga basurang ito. Indikasyon na kung hindi man matagal na ang mga ito sa dagat, posibleng malayo ang pinanggalingan ng mga ito. Maging sa bahagi ng Manila Bay sa Navotas, inanod din ang sandamakmak na basura. Naipon ito sa dike sa Barangay Bagong Bayan North. Pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang linalagay. Disiplina ng publiko, paglilinis ng drainage at waterways at infrastruktura ang mga mabisang solusyon kontra baha. Sa Barangay Santa Monica, Quezon City, napupunta na ang tubig baha roon sa detention basin o malaking espasyong ipinagawa sa kanilang basketball court. May detention basin din sa Barangay Tandang Sora. 3 naman yan ang inilagay sa ilalim ng kalsada sa G. Araneta Avenue at Maria Clara Street. Sumalo rin sa baha sa Elliptical Road ang retention pond sa Quezon Memorial Circle. May sarili ring flood control project sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Ipinagmalaki naman ni Pangulong Marcos na epektibo ang dredging o paghuhukay ng bumababaw na Alido at Zapote River at paglilinis ng mga drainage at kanal sa Las Piñas. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Rafi Tima, GMA News. May mga pasaherong lumusong sa Guimaras, hindi sa baha kundi sa dagat. Hindi kasi makadaong ang fiberglass ferry boat na sinakyan nila dahil sa low tide. Napilitan tuloy sila na lumusong sa tubig ang 22 pasahero para makababa sa pantalan. Inalerto naman ng kapitan ng Coast Guard na nagpadala agad ng response team para umalalay sa mga pasahero.